May caller na ba? Si Donna ng UAE. Donna? Hello. Yes po. Hello Good po? evening po, Hello Papa po? Jack. Hello po? Hello Hello po? po. Hello po? Hello po? Di ba nakatawag ka dati? Ako, na-remember mo? Oo. Naputol yata, di ba? Opo, Papa Jack, Hmm. continue ko lang po sana, pero may iba pa akong concern. Ate, hindi mo pwede continue. Ikukwento mo ng buo ulit yan. Hindi ko maalala yan. Bakit? Pinsan ba kita? Hindi, ako yung... Alas, Papa Jack naman. Hindi ko... Hindi ko maalala. Wait lang. Ako yung... Wait lang. You have to tell me the story, ate. From the very beginning. Okay. Okay. Donna, ilang taon ka na? 31. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Opo. May asawa na? Meron. Ilan na anak? Isa. Kailan ka pa naan dyan? I'm almost 9 years. 9 years. Okay. Opo. Anong oras sa madalas nagising sa umaga? 7 a.m. 7 a.m. Madilaw ba ang ihi o malabnaw? My God. Check up pala to. Ano pa check up? Ako na lang magcha-check up. Pag bigla bang tumatayo, nahihilo, ganon. Kaloka. Ano ba yan? May medical check up pala to. Tama, ako na lang magcha-check up sa'yo. Sa medical din naman ako nagtatrabaho eh. Sige, ano pong trabaho sa Sa UAE? Receptionist. Receptionist. Sige daw, nakwentahan mo na ako. Kapag siya ka tumawag dati, regarding po doon sa kinuwento ko sa inyo na... At hindi ko maalala. Kwento mo ulit. Ito na nga po, yung dalawang mom ko. Dalawang? Oo. Mom. Dalawang nanay? Opo. Okay. Ngayon, ano na lang po is shortcut ko na lang siya. Pinayuhan niya ako. Dati kasi ang tanong ko is, if mag-i-stop na ba ako na mag-i-stop ako na ano ba yun na aasa sa kanya na tatanggapin niya ba ako o hindi. Ay, naalala na kita. Yeah. Oo, yun. Tapos, sinabi mo sa akin na wag hanggat may hininga. Look, ano ka lang, sige lang. Ganon. Ngayon po, after a month, tinawagan ko siya. Naglakas ako ng loob na tumawag sa kanya. Ayun po. Thank you, Papa Jack, kasi pumayag siya na magtapat sa akin ngayong pag-uwi ko. Malapit na. So you will have your moment when you get home. Yes. Congratulations. That's the first step. Opo. Sinabi ko lang sa kanya na handa na naman akong malaman kung ano yung totoo. At sana, bago mo siya humingi ng kapatawaran, patawarin mo na, nanay mo naman. Ay, napatawad ko na po nung nag-usap kami. Wala na po yung sakit. Ayun na po maganda eh. Hindi ko naman po yun matitiis. Sabi ko kasi parang tumatanda ka na ako din doon papunta. Matagal pa nga lang ako. Sa mga hindi pa nakapakinig sa ating mga kaibigan, ito bang si Donna yung caller natin na pinaampon ba tama? Opo. Tapos nung time na nalaman niya yung totoong nanay niya, hindi siya na-recognize agad, although alam na siya yung nanay, no? Tama? Opo. And I gave her an advice na wag ka mapagod, nanay mo yun. So finally, tinawagan daw po niya. At ngayon, they will have their chance to meet and talk when she gets home to the Philippines. Congratulations, Don. I'm so happy for you. Di ba? Thank you. Dalawa yung nanay mo ngayon. You gained, di ba, for yourself 2 moms. Pero, opo, masaya ako doon. Kasi ngayon, mag-uusap kami. Sabi naman niya handa na daw siya. Sabi ko, mabuti na maghanda ka na kasi ako matagal na akong handa. Sabi ko sa kanya, yun po, okay na yun siya. Can you promise whatever? Alam mo, I have hunch na baka whatever you will find out will be in a way painful siguro na marinig mo kaya ayun sabihin. I'm sure may dahilan yan eh. Pero handa ka na ba atin ng buong pusong tanggapin yung katotohanan? Mag-move on sa buhay na bit-bit kung ano man yung katotohanan na yan. To make it a part of your everyday life? Opo naman, handang-handa na talaga ako. Kasi may anak na rin naman ako eh. Okay. Sige, mag-boy scout ka. Handang-handa na po. Tapos po, ang problema ko ngayon, yung mama ko naman ngayon, ay siya yung nagagalit sa akin. Hindi niya ako kinakausap. Kasi nalaman niya na pag-communicate ako sa kanya doon sa kapatid niya. Ayaw niya. Ang pururot lang yan, siyempre magsiselos. Sana nga po, kasi ang tagal na niya hindi niya ako kinakausap eh. Hindi ko na rin po. Ano lang yun natin, siyempre,
pride din na siya yung nagtaguyod sa'yo, siya Kaya yung lahat. naiintindihan ko naman. Kaya nga hindi na nga lang po ako nakikipagsabayan sa kanya kasi ayaw ko naman po magbitiw ng salita na Tampo lang yan ate. Wag mo nang gawan pa ng kahit ano. Tampo lang yan. Opo naman, syempre. At saka pauwi na rin ako. Yun ang ano ko. Hindi ko sinabi sa kanya kasi gusto ko siyang sorpresa. Congratulations. Opo. At ito po yung pinakalas ko pa dyan. Ang dami ha. Kung charge siya kaya kita. Opo dyan. Hindi, sa asawa ko to, seryoso na to. Opo dyan kasi almost na kami, magti 3 years na kami kasal ng asawa ko. Okay. Ngayon, mga 2 years na kasal namin, nandito na po ako na nakabalik na. May inamin siya sa akin na hanggang ngayon, kapag... Asan ba siya ngayon? Asan ba siya? Sa Pinas. Nandito. Gano'ng katagal na kayong hiwalay ng lugar? O LDR? Ano po? Since 2009. 2009 kasi ako bumalik dito eh. Since 2009, di pa kayo nagkikita ulit? Hindi. Yearly naman kami nakikita. Okay. Kaya lang Papa Jack, may inamin siya sa akin mga 2 years back. Yung hindi ko matanggap Papa Jack hanggang ngayon. Inamin niya sa akin na hindi pinakasalan niya ako dahil hindi niya daw ako mahal. Pinakasalan niya ako pero hindi niya daw ako mahal. Teka lang ha. Unang-una sa lahat, anong konsepto niya sinabi yan? Po? Sa anong konsepto? Nag-aaway ba kayo? May lang po kami, konting conversation. Dalawa. Kasi may napapansin ako sa kanya. Ako naman po nagsasabi ng maayos sa kanya. Tapos, may inamin siya sa akin. Kasi nga malayo kami, so ayaw ko rin naman makipag-away na bangayan. Yung mahinahon po. Teka lang, sinabi niya sa iyan, di ba? Opo. Sinabi niya sa iyan, nag-aaway kayo. Hindi naman pong away na away. Yung parang may lang kami. Yeah, but there's a misunderstanding. Opo. Kumbaga, when he told you that, ate, it was under, kumbaga, dun sa konsepto ng naglalabas siya ng hinanakit because there was a misunderstanding. Okay? Opo. So, ngayon, sinabi ko sa kanya, ilang beses ko tinanong sa kanya kung nabibigla ba siya o ano ba yan, joke lang ba yan kasi hindi maganda. Inamin niya talaga sa akin, Papa Jack, na iba yung dahilan kaya niya ako pinakasalan. Kaya ano yung dahilan talaga? Ako daw ang makakatulong sa kanya. Makakatulong na? Financially siguro, Papa Jack. Kasi hindi naman niya sinabi sa akin direct to the point eh. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, pinaabot mo pa na pakasalan ako. Kasi kung sinasabihin mo sa akin na hindi naman pala ako talagang mahal, hindi na ako papakasal sa'yo. Sinabi ko sa kanya na gano'n. Pinatawad ko naman siya, Papa Jack. Nung nahingi siya ng tawad, sabi niya mag-e-effort na daw siya. Okay. Pero hanggang ngayon, Papa Jack, hindi naman ako nangihingi yung sobrang effort eh. Gusto ko lang yung konting oras. Pero yung konting oras na yun, hindi niya pa mabigay sa akin. Na minsan nagkukos na rin ang away namin. Malayo ako, nandun siya. Halos iniintindi ko siya. Kasi nga busy siya. Busy rin ako, pero gumagawa ako ng way na para magkaroon ng oras sa kanya pati doon sa anak ko. Yung Monday to Sunday na nga lang yan sa amin. Ayaw niya pang ibigay. Bakit? Anong ginagawa niya? Marami po siyang dahilan. Kasi may gagawin siya, may pupuntahan siya. So sasabihin ko na lang, sige, maghihintay ako. Huwag ka na maghintay. Wala naman ako magawa. Sabi ko, sige, next time na lang. Nung mag-chat ulit. Wait lang, bigla ako nalito. Ano problema mo ngayon? Papa Jack, malala na. Malala na. Wala na yung ano ko sa kanya eh. Alin? Nararamdaman ko. Kailan ka darating ng Pilipinas? Pa? Kailan ka darating ng Pilipinas? December po. Ganito, Ana, di ba nandito sa Pilipinas? Po. Alright. I do not want for you to come up with any decision right now because it's improper kung magkikita naman kayo ng December. You've been married for what, 7 years, tama? No, 3 years only for marriage. Huh? 3 years for marriage. Okay, but you've been together for 7 years, tama? Yes.
Alright. Ganito, ate, ako, unang-una, i-address ko lang yung sinabi mo kanina na he told you na pinakasal lang kanya because you can help him financially. Tama? Oo. Pwede mo nang i-brush off yan. Baka mamaya nag-aaway lang kayo. It was, di ba, he blurted that out because he was, alam mo, when we have a fight, di ba, with someone, ganyan tayo, we are designed to hurt that person na kaaway natin. Minsan di totoo. It's not an excuse. I'm not telling you it's an excuse, ha? Hindi to excuse, ate. Pero, apat na taong kayo mag-jowa, tama? Bago ka nagpakasal. Di ba? Opo. Ano ka ba? So, hindi ka niya mahal? 4 years kayo mag-jowa? Minsan, ate, kasi, wait lang, stoy. Opo. Ang problema sa atin, di ba, may 100 mabuting gawin sa atin, may magawang 2, yung 2 maalala natin. Tama ba? Opo. Meron kayong 100 na masasayang alaala na pwedeng balikan, ate, at meron ka ba 5 napaiyak ka ng gusto, yung 5 napaiyak ka ng gusto maalala mo. Nakalimutan mo, may 95 pa lang masaya. Pero unfair yun, ate. Kung hindi ka na masaya, huwag mo siya magbintangan. Di ba? Kung hindi ka, hindi pagbibintangan? Hindi, napag-usapan na po namin. Wait lang. Donna, opo. Di ba? Opo. Ang issue mo dito, kung ano man na nasabi niya 3 years ago, Diyos ko naman, ate, parang, I'm not saying na hindi ka dapat sumahan loob. Pero hindi naman tama na hanggang bit mo pa rin yung 3 Pasko, 3 birthday, 3 bagong taon na dumaan. Pero Papa Jack, araw-araw halos inaramdam niya. Kung hindi ka na masaya, ate, hindi ka na masaya, di ba, it's on you. Huwag mong bintang sa kanya. Ganun kasimple yan. Alright? Opo. Di ba? Look at it. The two of you are not together physically, right? Opo. Okay. I do not want to dishearten mga kaibigan yung mga LDR dito. Yung mga nakikinig na may ka-LDR. But honestly, if you do not make an effort, di ba? Pag LDR kayo, di ba, you are gonna grow apart. Period. Tama, mali. Tama. And sometimes, di ba mga kaibigan, not sometimes, mostly, fighting is a form of communication. Di ba? You believe that? Yeah. Okay. All right. Are you fighting right now? Right now, yes. Still. Huh? Still, yeah. That's the point. Maybe you are communicating. Kung halimbawa ba matapos ng away na to, do you still love your husband? Hindi ko na po alam eh. That's the point, ate. I do not want ate to know what you feel and how you feel right now because you're upset. Kasi araw-araw naman niyang pinaparamdam na gano'n eh. At saka nagbitiw na rin siya ng salita. Paano araw-araw niya? Lahat. Paano araw-araw niya pinaparamdam? Wala po siyang oras sa akin. Ano bang ginagawa niya? Nagtuturo. Nagtuturo ng? Senior high. Teacher siya? Opo. Okay. So when you say araw-araw niya pinaparamdam sa wala siyang oras, sa paanong paraan, anong konsepto niya sa'yo? Ipaliwanag mo po sa akin. Wala. Ano lang po, yung anak ko lang laging nakikita ko. Pag may naano ko sa kanya na nadating siya sa bahay, sasabihin ko lang na, pahinga ka saglit, mag-Skype tayo. Sasabihin niya lang sa akin na, sunod na lang. Ganun. Tapos kung mag-Skype man kami, pinakamatagal, 10 minutes, hindi pa magpapakita. Oh, well, ate, ganda na. Your concerns, diba, ate, those are very, very valid. Okay? But you sound as if you're giving up on him. Well, you are gonna come home in December, right? Opo. You wanna give up on him, do it in December. But you talk. Opo. Malapit ng December. Daw namin. Diba? Opo. Pag-usapan namin. Tsaka naka-decide na rin kasi ako. Naka-decide ka na pala. Tumawag ka pa dito. Hindi po. Siyempre, siya. Naka-decide ka na ano? Ay, wala eh. Kahit anong gawin, kinakapa ako. Parang wala na doon. Itaw mo na. Naka-decide ka na ano? Anong decision meron ka? Ayoko na, Papa Jack. Oh, so you're giving up on him? Yeah. Alright. Well, anong dahilan? At least you can tell me anong dahilan. Nawala na po yung yung dating, nawala na po yung pagmamahal. Okay, there's no spark anymore.
Opo. Kahit anong gawin ko, iniisip ko, kinakapa-kapa ako kung nandyan ka. Ano ba kinakapa-kapa mo? Amuyin mo rin, Lisan, kasi kinakapa mo. Ano ba kinakapa-kapa mo? Wala na akong maramdaman eh. Na? Yung nararamdaman ko kung nandyan ka ba. Pag-uusapan na lang namin para yung sa anak namin. O sige, kung alam mo, ganyan na. You're married. You've been in a relationship sa kanya for 7 years now. 3 taong yung kasal. Tama? Opo. And, di ba, from the very beginning ng relasyon ninyo, magkahiwalay kayo ng lugar. LDR Opo. kayo. Right? Opo. Alright. And I'm sure nung nagsabi kayo ng yes, I do sa bawat isa, 4 years kayo magkahiwalay, di ba? Ay, nagjowa, magkahiwalay kayo, and then nagpakasal kayo, 3 years na kayong kasal. From the very Opo. beginning, alam nyo, na itong ganitong klaseng problema, magdadaanan ninyo. Opo. It's just for me, mga kaibigan. Sorry ha. Kasi kung alam nyo na ito ang problema ninyo from the very beginning, and yet, gagawin nyo itong dahilan para maghiwalay, it does not make any point to me in any sense. Kasi umpisa pa lang, alam nyo na pagdadaanan nyo to. And I'm sure you told, di ba, each other that you are not gonna give up, you're gonna work through, di ba, things through, di ba, kasi part to ng LDR. And I'm telling you, pag LDR kayo, when you fight, you are communicating. It's part of the communication process. If you're telling me right now, ate, na you want to give up, di ba, sa yung husband, but you're coming over on December, do it in December. Opo. Don't do it right now because, di ba? Yes, sir. At least you give each other the dignity, Opo. di ba, to properly say goodbye to each other personally since you have the chance Opo. in December. Wala nga po akong pinagsabihan nito kahit sa magulang ko kasi ayaw ko rin naman sa radyo, hindi alam ng buong Pilipinas. hindi naman niyo po. Hindi nga nakikinig doon. Nakikinig buong Pilipinas, sikat kaya ako dito. Nay! Alam ko, pero sila hindi nakikinig. Alam ko naman sikat eh. O kaya, kinukuha akong ball star kahapon, wanggi ako eh. Lalo na pag Friday, lagi ako nakikinig. Sabi ko yung mag-ball star sa kanan. Lalo na Friday, Papa Jack, nakikinig ako sa inyo. Bakit nakikinig ka ng Friday? Siyempre, carjack. Ay, talaga? Yes. Sabi ko na sumisikat ako dahil kay Kare. Kilala mo ako. Siguro, Nakapunta ka na ng bus? Hindi pa, pero kilala na babanggit niyo ako dyan na babae. Alam ko na, ikaw yung nagpadala ng pagkain dito. Ano? Opo. Nag-sponsor ka ng Ambers. Sabi ko naman sa'yo, dapat hindi ka na nagpadala ng mabiling Ambers. Dapat pinera mo na lang kasi kailangan ko yan. Ay, sana sinabi mo. Pwede, hindi pa huli ang lahat. May next week naman. Hindi na ako kausapin. May this week naman. Papa Jack, anong gusto mo sa lubong mo? Wala. Dalawin niyo lang ako. I'm okay with that. You don't have to believe me. Pero meron na eh. Meron na akong nabili eh. Size 10 na? Si Isap 10 and a half. Akala ko 9.5. 10 ako. Shock na. 9.5 sabi pag hindi naman nagkasya, ibebenta ko naman sa iba din. Bakit Alam, ba? grabe ka. Ay, bakit? Akin naman Hindi ko pwede gawin. Pag hindi kasya, anong gawin ko? I-display ko, kainin ko siya. Dapat may value yun sa'yo. Sige na nga, lari. Joke lang. Don't again. Let's go back to your problem. Okay, baka putol ulit. Okay, don't na ganito. No, I talked to you several weeks ago. It's just sad, ate, that the last time that we talked, diba, I told you, piece of advice, and practically you're gonna gain another person into your life, diba? Darating sa buhay mo, ulit yung biological mom mo, and diba? It's a re-welcoming, diba? Ng nanay mo sa buhay mo. And I'm happy for that. But alongside with that, ate, nakakalungkot isipin na you're in the brink of giving up sa iyong marriage, diba, sa iyong marriage. And it's not a welcome news. Nakakalungkot isipin. And after all, buhay mo yan. Wala namang pipigil sa'yo kung gusto makipaghiwalay. Siguro, as your friend, I'm telling you na, ate, di ba? If you think and you can claim to yourself, you've done everything you can humanly possible to save what you can save, then go give up. But if the answer to that question, ate, is no, then do not. You have to give love a fighting chance. Di ba? Simple lang naman ang gusto ko, Papa Jack, eh. Masaya, kaya lang. Alam mo, ate, ganda, wait lang mga kaibigan. I've heard a lot of statements na ganyan. Doon Simple lang gusto ko masaya. That's a very selfish line. Gusto ko masaya. We talk about what you want.
But did we even talk about what he wants? Opo. Inintindi ko nga halos siya eh. Ha? Halos intindihin ko na nga po siya kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga nag-adjust ako sa kanya, mga ganun. Halimbawa, tell me exactly, ano yung in-adjust mo sa kanya? Adjust ako sa kanya ugali na pag may hindi kami pagkakaintindihan, siya yung mas galit na galit, na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung galit niya. Alam mo, that's a very disrespectful na statement. Every time I hear someone, shut the F up. I'm talking to you. Kada maririnig ko yan, di ba, you are disrespecting yung kaaway mo. Di ba? Kapag sinasabi ninyo, di ba, na hindi ko maintindihan ba't siya galit na galit, hindi mo nire-respeto yung kaaway mo. Kasi imposibleng hindi mo maintindihan yung ano man ang point ng kaaway mo kung makikinig ka. Huwag mo akong papaniwalain dito, Donna, di ba, na pag nag-aaway kayo, ikaw lang may punto. Ay. Because I will never believe that. Not in the next million years. Sometimes, alam mo, bilang part ng relasyon, we fight, di ba? And yung argument natin ay naandun kung saan tayo komportable. Kung saan ka komportable. Alam mo ba, Papa Jack? Ilang beses niya na akong hinamon. Siya yung naghahamon ng hiwalayan. Ha? Ilang beses niya na akong hinamon ng hiwalayan. Naghiwalay ba kayo? Hindi, kasi hindi ko pinatulan. Ganda, Donna? Po. Tonight, I can just tell you, kasi hindi naman kita pinsan, hindi naman kita kamag-anak, wala mong kikitain sa inyo pag nagtagal buong buhay, anong pakialam ko sa inyo? I can just go ahead and tell you, makipaghiwalay ka. But I am your friend. That it will be very easy to me. It will make a lot of sense, mga kaibigan. A caller is calling me tonight, di ba, telling me, Papa Jack, is it okay na makipaghiwalay ko? And yeah, for this I can tell you yes. But I am not telling you yes. Why? Because I believe there's more to it. He told you atin maghiwalay kayo, nahamon kanya. Naghiwalay ba kayo? I mean, mga kaibigan, when we... Shut up. when we fight, ate, we are always designed to hurt our partner. Kung may nasabi siya na masakit na nag-aaway kayo kasi nag-aaway kayo, it's never an excuse, mga kaibigan. But because it's human nature. Ano ba ang inaasahan niyo ba nag-aaway kayo ang dalawa? Anong sabihin sa'yo ng kaaway mo? God bless you? Natural, magsasabi na masakit yan. He might regret what he told you afterwards. Di ba? But because you are fighting. Look, you have been together for 7 years. You tell me a story kasi pati yung 7 taon na kayo magkasama sa buhay, 3 taon dyan kasal kayo, parang ang lungkot-lungkot pa, biktima ka ng 3 taon. I do not want to believe that. I refuse to believe that. Why do I sound as if I value your marriage more than you? Are you dating someone right now? No. Definitely no, Papa Jack, Dr. Tuloy. No. Nay! Sino yung doc na yan? Nay! Hindi kasi may duty ako eh. Kaya wala po. Sa loob ng ganong katagal, wala po. Kasi trabaho lang ako. At saka dito sa bahay. Yun lang. Nagsasabi ako ng totoo, walang-wala. At hindi ko inisip yun. Pero malapit na. Alright. Let me probe on that one. Bago umpisahan natin. Okay. I want to tell you, I've been doing the show for 11 years now. There's no chance you can lie to me. When you said malapit na, there is someone in your mind. Pero wala po. There is someone. Wait. There is someone. Ate na, tinutukoy ka. You are referring to someone. You are not gonna utter the line malapit na kung wala kang pinatutungkulan. Wala po, Papa Jack. Nasabi ko lang yan, pero wala po talaga. Huwag mo akong gaguhin natin. Para blunt ako sa'yo. Ay ate, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Wala. May nako. Look at the irony of your statement. Wala po, never kong inisip yan, pero malapit na. Do you think maniniwala ko na walang lamang, di ba? Karakter yung utak mo when you said that? Iniisip no, ko, don't Papa do Jack that eh. to me. No, don't. Pero, no. seryoso, Papa Jack. No. Kung relasyon, wala.
I'm not saying, but there's someone on your mind. Who is this guy? Wala, Papa Jack. Come on. Do you think I believe you now? I don't. It's okay po. I understand kung hindi niyo ako paniniwalaan. I do not need you to feel comfortable about what I'm telling you. I don't really care what you feel. I'm telling you exactly what I think. Okay, I respect what you think, Papa Jack. No, ganito natin. You said, malapit na. You are not gonna say that line, ate, kung wala kang prospect. Opo. Paano ba yan gagawa ng direct example, mga kaibigan, di ba? Hindi ka pupunta ng donut store kung hindi donut ang gusto mong kainin. Ganun kasimple yan natin. Di ba? Kasi pag nagpunta ka ng donut store, naghahanap ka ng inasal, sasapakin kita. Ganun kasimple yan, di ba? You said that line, ate, malapit na, because there's someone on your mind. Wag ako, tiba na lang lokohin mo. Ipadyak na lang. Tawag kasi pang istasyon dun sa kabila. Walking distance. Babola ka. Babola ka sa kanila. Wag sa akin. Sino to? Saan mo nakilala ka? Chat ka? Facebook? Dating kilala? Wala, Papa Jack. Alright, let's end the conversation. I want you to know that I do not believe your story. Tatry ko na lang po ayusin pag uwi ko kanong... Bahala ka. But honestly, there is a part of this entire story that you are not telling me. Look, ganito Donna. Apo. Alright. I am a believer of commitment. Alright? Apo. If along the way, ate, as you spend your years apart, you've grown weary of spending a lifetime with your partner, you developed an interest to somebody else, ate. It may be wrong that you entertain that. But no one can supplement, ate, yung kaligayahan na meron ka kung doon mo lang mahahanap. You may be wrong, but we only have one lifetime to spend. If you spend a portion of your lifetime na hindi ka masaya, that's on you. When you grow old to being 50, 60 years old, and you have a lifetime na malungkot, you look back, you can never redo things again. Sorry, that's redundant. You can never do things again. Maliwanag sa akin that you just wanna be the right person pag nagkakakwentuhan. Kung maghihiwalay kayo ng asawa mo, ate, you are saving yourself para pag nagkwentuhan na sa mga taong kilala ninyo, ikaw ang mukhang tama. Hindi naman siguro, Papa Jack. Sasabi lang naman ako ng totoo. I do not need your approval. I'm telling you exactly what you're doing right now. Ay, alam mo, kaibigan mo ako dito, ate. Opo. I am your friend. I am on your side. Kung saan ka magiging masaya. Life, after all, life is a constant quest for happiness. Ang relasyon, mga kaibigan, should be a glimpse of heaven. If it starts looking like hell, it's time to walk away. Tama. Unless there's another heaven for you. Papa Jack, mapuputol na. Ano ba yan? Nag-English ba ako? Bad trip na buhay ko. Naubos na yung postpaid ko. Alright, salamat sa pagtawag doon, ha? Salamat, Papa Jack. Ulitin ko sa'yo, hindi ako naniniwalang walang ibang karakter sa kwento na to. There's someone you're not mentioning. Wala ka. Tanga lang maniniwala sa'yo. Papa Jack. Ito to. Ay, tingnan mo na po. Si Don, nagpadala pa naman ng ambers yan. Naaway ko pa.